that the man of God may be perfect, thoroughly, truly furnished unto all good works. Ay po'y sumandaling manalangin, ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Tunay na dakila ka, tunay na ikaw ay matapat sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa lahat ng proteksyon, buhat pa nung mga nagdaang araw, Panginoon. Salamat sa iyo pong pabor na palagi ay ibinibigay sa iyong mga anak. Ngayong umagang ito, Diyos, ay kinikilala po namin ang pribilehiyong naipagkaloob muli sa amin na kung saan, Diyos, ito po ay patuloy na maging pagpapala, Panginoon, ang iyong mga banal na salita na kung saan, Diyos, ay patuloy na kami ay mapaalalahanan, mabigyan ng pagtuturo, O Diyos. Kaya nga po ngayong umagang ito ay aming patuloy na hinihiling ang pangunguna po ng Banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan, magbigay ng pangunawa at ng karunungan, O Diyos, upang aming maarok ang kalinhaga ng iyong mga banal na salita, O Diyos. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung meron mang bahid ng kasalanan sa aming mga puso't isipan. Patuloy, O Diyos, na inyo pong sansalain, Panginoon, kung meron mang maling motibo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami na maging totoo sa iyong harapan, na naroon ng sinseridad, na naroon ng pag-ibig, at naroon, O Diyos, ang pagnanasa na kung saan ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Alisin niyo po, Diyos, ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Salamat na marami muli, O Diyos, patuloy na inyong pagpalain ng mga salita. Itago niyo po ang iyong abang lingkod sa iyong banal na kapangyarihan. Walang ibang maihayag, walang ibang makita, walang ibang mapuri, O Diyos, kundi ikaw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang aming tagapagligtas. Amen. Amen. You may be seated. Well, we thank the Lord again for this opportunity that we have to study His Word. Amen? We have the liberty, we have the Holy Spirit, we have the Scripture, and there is no persecution at all. Hello, you still with me? Amen? Walang persecution. Napakapalad natin kasi sa ibang lugar, inuusig yung mga mananampalataya. Hindi sila makapagbasa ng Bible. Hindi sila makapag-pray. Hindi sila makapagsamba kagaya ng ginagawa natin. So be thankful. Amen? Pasalamatan natin ang Diyos for this privilege. Amen? And we praise God for that. Amen? Well, last Sunday, mga kapatid, I preached to you about our emphasis, a new creature in Christ. And we thank God because He revealed unto us the clear manifestation of a real converted person in Christ. That's why we have the idea, we have the knowledge, na kung saan kung saan mga kapatid ay binigay sa atin ng Panginoon upang tayo'y maging aware sa status ng ating buhay Kristiyano. Tandaan po natin mga kapatid, gusto ko pong ipaalala sa atin, hindi porkit ikaw ay may hawak na Bible, hindi porkit ikaw ay nag-church, ibig sabihin Kristiyano ka na. Sana po nagiging maliwanag sa atin yan. Madali namang sabihin na I am a born again Christian. Pero deep inside ay hindi mo makita yung tinatawag na Christ likeness.
o yung tinatawag na regeneration ng isang mananampalataya. No? Hindi mo makita yung kapahayagan ng kaligtasan o yung ebidensya ng kaligtasan. Amen? Last week, pinag-usapan natin yung tungkol sa bagong nilalang na kay Kristo. Sino ba yun? Yun yung mga taong tunay na naligtas. Amen? Naligtas sa biyaya ng ating Panginoon. What is that grace? That is what the Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary 2,000 years ago. More than 2,000 years ago. So I hope and pray that it might help us to continually examine ourselves if we are in Christ. Amen? Anyway, the passage here talks about the benefits from God's Word. And this second epistle of the Apostle Paul wrote to Timothy, his son in faith, to give much emphasis about the benefit of God's Word and for today, because of that, let me preach to you the title of the Lord's message, which I entitled, The Life-Changing Scriptures. Again, the life-changing Scriptures. When we say life-changing, ito po'y nakapagpapabago ng buhay. Amen? And what is Scriptures? Scriptures is this. Amen? This is the Scriptures. The Word of God. Amen? Do we believe that this is the Word of God? Amen? Diba? Kasi sabi nga natin, merong ilan na nagsasabing hindi sila naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos kasi nga naman ang sumulat nito tao lang. Amen? Pero mga kapatid, mga minamahal, wala pong imposible sa Diyos. Amen? No? At ang Diyos ay gumamit ng tao, pinuspos niya ng banal na Espiritu upang isulat ang Biblia. No? It is inspired. Amen? Sabi ng Bible, in verse 16, all Scripture is given by inspiration of God. When we say inspiration, in Greek word, it means theopneustos. Theo means God, and pneustos means breathed. So it means God's breathed. When we say inspiration. Amen? Inspiration of God. At ang bawat talata sa Biblia ito, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ito po ay hiningahan ng Diyos. Amen? And that breath is a breath of life. Amen? Meaning, this Scripture is alive. Hello, you still with me? This is alive. Amen? Kaya dapat, kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos, buhay din yung mga ngaral. Sapagkat buhay ang salita ng Diyos. Amen? So, again, the title of the Lord's message is about life or the life-changing Scriptures. So, how could that possible, mga kapatid, na ang isang taong tunay na nakakilala na sa Panginoon ay magkakaroon ng pagbabago ng buhay? You know what? One thing I know for sure, mga kapatid. And I believe with all my heart that God's Word changes life. Amen? God's Word changes life. No? So how can a man change his life? Or should I say, can a man change his life without the Scripture? Are you still with me? You know, God's Word is a pattern to a man in changing his life. Meaning, it is necessary for a man to change his life. Amen? So the question today, mga kapatid, is how the Scripture works in the life of a believers. And what is the part of God's Word in changing man's life?
That is the question today. Amen? What is the part of God's Word? Ano yung bahagi ng salita ng Diyos para mabago ang buhay ng isang tao na nakakilala sa Panginoon? Well, I have here 4 things according to our passage in this morning. So ano ba yung bahagi ng salita ng Diyos upang mabago o baguhin ang buhay ng isang tao? Number 1. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, follow me as I read. Ang sabi ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable. You see the word profitable here? When we say profitable, kapaki-pakinabang. Saan? Profitable for what? For doctrine. Amen? So number 1, it teach us. The Word of God, the Scripture teach us. Teach us to what? No? Maraming bagay na pwedeng ituro ang Diyos. No? There are a lot of doctrine from the Bible, mga kapatid, but the most important thing or doctrine that we must learn is about the doctrine of salvation. Amen? Kasi, hindi mababago ang buhay ng isang tao kung hindi siya ligtas. Amen? Nandiyan po ba kayo? Bakit? Kasi wala sa kanya si Kristo. Wala siyang tunay na relasyon kay Kristo. Hindi siya ligtas. No? Kaya walang tsansa na siya ay magkaroon ng pagbabago ng buhay unless na siya maligtas at mag-i-indwell ang Holy Spirit. Naroon na ang banal na Espiritu ay mangungusap, nandun yung living, nandun yung conviction, nandun yung guidance ng Holy Spirit, at doon magkakaroon o magsisimulang magkaroon ng pagbabago ang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And number 1, according to our passage, number 1, it teach us. It teach us about salvation. Amen, church? Dahil kung merong mga unang doktrina, dapat tayo matutunan yung doktrina ng kaligtasan. Amen? Oh. Meron kasing churches, aral lang kung ano-anong doktrina, pero yung doktrina ng salvation, hindi alam. Inaaral yung doctrine of tongues, doctrine of eschatology, iba't ibang klaseng doctrine. Pero yung doctrine of salvation, sublime. Imagine, the way of salvation is through religion, through church membership, through baptism. Saan yan? Nandiyan pa po ba kayo? Religion can save. Amen? Baptism can save. Good works can save. Kahit ikaw na ang pinaka-relihiyosong tao sa buong mundo, kung wala kang pananampalataya at tunay na relasyon kay Kristo, hindi ka ligtas. Nandiyan pa po ba kayo? Kahit ikaw na ang pinakamabuting tao sa buong mundo, kung wala kang tunay na relasyon sa Diyos, sa impyerno ka pupunta. Maniwala ka. Bible ang nagsasabi, mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? So we need to learn, amen, about the doctrine of salvation. And the Bible teaches us about the doctrine of salvation. Amen? There is no other way for salvation but only the Lord Jesus Christ Himself. He claimed in John 14:6, I am the way, the truth, and the life.
No man cometh unto the Father, but by Him. Amen? In Romans 6:23, sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. When we say true, sa pamamagitan ni Kristo, walang binanggit doon na true religion. Walang binanggit doon na true good works. Ang sabi ng true, Jesus Christ, our Lord. Makakamit ng isang tao ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, Pastor, anong kailangan namin gawin para makamit yung buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos? In Acts chapter 16, verse 13-31, ano sabi roon? The Philippian jailer asked the two apostles, ano sabi ng Philippian jailer? Sirs, what must I do to be saved? Mga Ginoo, ano kinakailangan kong gawin upang ako'y maligtas, upang makamit ko yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan sa langit? Anong tugon ni Pablo at ni Silas? In verse 31, believe on the Lord Jesus Christ. Amen? And thou shalt be saved. And thy house. That is the way of salvation. Mga kapatid. Are you still with me? It teaches us. Amen? It teaches us about salvation. Amen? It not just only teaches us about salvation, but it teaches us how to assure our salvation. Amen? Kung tatanungin ko kayo ngayong umagang ito, kung ang kaligtasan ba ay nawawala, ano ang isasagot ninyo? Nawawala ba ang kaligtasan? Sino nagsasabing nawawala? Ikaw pwedeng mawala, pero ang kaligtasan hindi. Nandiyan ba ba kayo? You know why? Because the scripture said that, na hindi mawawala ang kaligtasan. Amen? In John chapter 3 verse 16, ano sabi ng Bible? Very popular verse. Ano sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave what? His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life. Ano sabi ng Bible? For God so loved. You see the word love? It refers to our salvation. Amen? Ngayon, yung kaligtasan ba nawawala? In Romans chapter 8, verse 38 and 39. Basahin po natin. Romans chapter 8. Verses 38 and 39. Anong sabi ni Apostle Paul? Nandiyan na po kayo? The Apostle Paul said in verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall what? Shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Amen, church? No one shall be able to separate us from the love of God. Pastor, bakit gano'n? Ibig sabihin, kahit pumatay ka, kahit mang-rape ka, ligtas ka pa rin? Kasi, sabi nyo, hindi nawawalang kaligtasan eh. Mali. Oo, hindi nawawalang kaligtasan, pero ang tinutukoy na kaligtasan doon ay yung totoong kaligtasan. Hindi yung peking kaligtasan o yung mga nagliligtas-ligtasan. Amen? Kahit demonyo pwedeng umawak ng Bible. Amen? Pwedeng magbarong yan. Pwedeng magsalita yan ng Amen.
Nanginginig pa nga sabi ng Bible. Mas nananampalataya pa ang diablo kaysa sa atin. Nandiyan ba po ba kayo? Oh. Pero, gusto ko maunawa natin mga kapatid, na ang tunay na kaligtasan ay hindi nawawala. In John chapter 10, John chapter 10, mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi, the object of our salvation. Diyan na po kayo. In verse 27. Simulan natin sa verse 27. Andiyan na po kayo. Ano sabi ng Panginoon? My sheep hear my voice. And what? And I know them. No? Ibig sabihin, yung tunay na tupa ng Diyos, yung mga totoong ligtas, kilala yung tinig ng Diyos. Amen? At ano sabi? At kilala sila ng Diyos. At ano sabi sa latter part? And they what? They follow me. Obedient, mga kapatid. Yung mga taong totoong ligtas, yung mga taong tunay na nakikristo. In verse 28, ano sabi ng Bible? And I give unto them what? Eternal. When we say eternal life, meron bang limitation? Meron bang boundaries? Wala. Bakit? Eternal nga eh. Everlasting. Amen? Walang hanggang buhay. Amen? Ang alin? Ang ibinigay. Sabi niya, ang ibinigay ng Panginoong Kristo. In verse 28, and I give unto them, kanino? Sa mga totoong sumampalataya. And I give unto them what? Eternal life, and they shall what? They shall what? You see the word never. Never perish. When we say never, hindi kailanman. Amen? Hindi kailanman mapapahamak. Oh, hindi nawawala ang kaligtasan. Kasi kapag nawala ang ating kaligtasan, sa impyerno pa rin tayo mapupunta. Nandiyan po ba kayo? Dahil last Sunday, pinaliwanag ko kung ano yung kaligtasan. Diba? Ano ba yung kaligtasan? Bakit sinabing ligtas? Bakit? Bakit kaligtas? Dahil hindi ka na pupunta sa impyerno, kaya kaligtas. Amen? Pero kung ikaw ay pupunta sa impyerno, hindi kaligtas. Amen? Yun ang tinutukoy na kaligtasan. Pero kaya ka naligtas dahil sa ginawa ni Kristo, at dahil sa ginawa ni Kristo, hindi ka na mapapahamak sa impyerno. If you believe in Christ, sabi ng Bible in John 3:16, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That is very clear, mga kapatid. Diba? At yun ang sinasabi ng Bible. At ano sabi dito? And they shall never perish. Neither shall any man, ito po ang isang magpapatibay pa dyan, neither shall any man pluck them out of my hand. Sipin nyo, ni ang sino man ay makukuha tayo o maaagaw sa kamay ng ating tagapagligtas. Amen? And in verse 29, ano sabi? My Father which gave them me is what? Greater than all. And no man is able to pluck them out of my. That is a change of mind that results to the change of direction. Amen? In Romans chapter 12 verse 2, buksan po natin ang ating mga Bible. Romans chapter 12 verse 2. Alam nyo, sa totoo lang, kung tayo ay talagang aware at tayo po studious pagdating sa salita ng Diyos,
Paulit-ulit na po natin binubuksan ng mga talatang ito eh. At sa palagay ko, kung talagang tayo ay totoong nakakaunawa, makikita po natin na ang salita ng Diyos ay nagtuturo tungkol sa kaligtasan at tungkol sa tinatawag nga po nating repentance. In verse 2, nandiyan na po kayo? Sabi ng Biblia, in verse 2, follow me, sabi ni Apostle Paul, and be not conformed to this world. Amen? But be ye what? Transformed by the renewing of your mind. By the renewing of your mind. Amen? That ye may what? That ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Yan yung tinatawag po nating repentance. About faith. Amen? No? Dati nung ikaw ay hindi pa ligtas, nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon Kristo bilang iyong tagapagligtas, narito ba ito yung lumbo mo eh? Nandito ka nakatuon sa maling sistema ng sanlibutan. No? Kung ano man yung buhay mo dati, ikaw man ay dating sinungaling, ikaw ay manloloko, ikaw ay rebelde sa magulang, no? Napastangan sa magulang, o sino ka man dati, no? Ikaw ay tawag dito, nakikipagbarkada sa mga bad, ano ba tawag dito? Bad influence, no? Ito yung ano mo eh. Pero nung makilala mo ang Panginoon, sabi ng Bible, nagkaroon ng repentance. Ikaw ay maligtas, nagkaroon ng repentance. And what is repentance? A change of mind that results to what? A change of direction. So dahil naligtas ka, nagkaroon ng pagbabago ng kaisipan, ng tinatawag na repentance, ngayon ito na yung direction mo. Dating nandito ka, pero ngayon naligtas ka, ito ka na ngayon. Diba? Sa kalooban ng Diyos. No? Ano sabi ng latter part sa verse 2? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dati ang hinahanap mo palagi, trouble. Amen? Dati ang hinahanap mo palagi, pleasure. Pero ngayon, ang hinahanap mo na, yung mga bagay na mabuti sa Diyos. Yung mga bagay na katanggap-tanggap sa Diyos. At yung perpektong kalooban ng Diyos. Amen? Diba? Dati nagmumura ka, ngayong nakakilala ka na sa Panginoon, ligtas ka na, hindi ka na dapat nagmumura. Diyan ba ba kayo? Bakit? Nasabi ng Bible eh, we are a new creature in Christ. Amen? At naroon yung repentance na sinasabi ng Bible. Amen? Oh. At magsisimulang magmanifest sa atin yung bunga ng banal na Espiritu. Ano ba yung bunga ng banal na Espiritu? In Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Ano sabi ng Bible? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen? Nandiyan pa mo ba kayo? Ilan yan? Siyam po. O siyam. Diba? At itong siyam na ito, ako'y naniniwala, no? Na kung ang isang tao ay totoong ligtas, ito ay maihahayag sa buhay ng isang taong totoong ligtas. Bakit? Kasi ang totoong ligtas, merong banal na espiritu. At dahil siya'y merong banal na espiritu, magmamanifest yung bunga ng banal na espiritu sa kanya. Sabi nga, kung ano ang puno, siya ang bunga. Diba? Meron, yung iba nga may trick pa. Kung mais ang puno, ano ang bunga? Diba? So kung ano yung puno, yun ang bunga. Kung isang tao ay totoong ligtas, naroon ang bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. There is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance.
Amen? At yan yung makikita po natin mga kapatid sa taong tunay na nakakilala na sa Panginoon o yung taong totoong ligtas. No? Dito pa lang tayo sa doctrine, ha? It teaches us what? Una, letter A, salvation. Letter B, repentance. Letter C, Christian living. Medyo sinasummarize lang natin. Kasi kapag ang isang tao ay naligtas, siya isang Kristiyano na. No? Tayo po'y tinatawag na Christian, we're Christ-like. Amen? At dahil tayo Christ-like na, ano ba dapat ipamuhay ng isang Kristiyano? Amen? Ano ba dapat ang ginagawa ng isang Kristiyano? Una, siyempre, magsisimula lahat sa tahanan. No, kumusta yung ating tahanan? Meron bang tinatawag na godly home? Amen? Mga nanay, mga tatay, tinuturuan ba natin ang ating mga anak na mag-pray? Nandiyan ba po ba kayo? Tinuturuan ba natin silang magbasa ng Bible? Mag-devotion? Minimotivate ba natin sila na, sumama ka ng soul winning? Sumama ka ng revival? Sumama ka ng youth fellowship? Mag-involve ka sa ministry? Meron bang ganon mga magulang? Hello, are you still with me? It teaches us about Christian living. And just only salvation, repentance, but also Christian living. Ito yung sinasabi nating bahagi ng salita ng Diyos. Paano mababago ang buhay ng isang tao? Amen? It starts at home, mga kapatid. Diba? Meron namang ilang magulang, siging turo sa anak na mag-church ka. Pero yung magulang, hindi naman nag-church. Hindi naman nagsisimba. Hindi rin nag-involve. Magtapat ka, maging faithful ka, magbigay ka sa Panginoon. Pero magulang, hindi naman faithful. Hindi naman cheerful giver. Amen? Pag may commitment, lagi nakasamba ko lang mukha. Diba? Pag may commitment, na naman si pastor. Yun na nga pa sinasabi ko eh. Di ba ba kayo? Diba? Tanda po natin privilege yan mga kapatid na tayo ay nakapaglilingkod sa gawain ng Panginoon. Mapalad tayo. Bakit sino ba tayo para gamitin ng Diyos? Maraming pwedeng gamitin ng Diyos. Nandiyan mo ba kayo? But praise God dahil isa ka sa ginamit ng Diyos. Sabi nga ng Bible sa Book of Isaiah, tayo po'y gaya ng isang maruming basahan sa harap ng Diyos. So imagine, di ba? From filthy rags, inibig tayo ng Diyos, naligtas tayo, nagkaroon ng repentance. Ngayon, natutunan natin kung paano magbasa ng Bible, natuto tayo mag-pray, natuto tayo mag-church, pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. Di ba? Blessing. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen. So it teaches us, mga kapatid, about Christian living. So ano pa? No? Godly home? Siyempre, nagsisimula lahat yan sa tahanan. Paglabas mo, pupunta ka ng church. No, alam ko, lahat tayo may purpose. Bakit tayo pumunta sa church? Amen? Kaya ang tanong ngayong anong purpose mo? Bakit ka nandito? Diba? Anong unang purpose? Bakit ka nandito? Anong dahilan? Bakit ka nandito? Anong dapat na dahilan? Bakit ka nandito? Well, our purpose is to worship God. Amen? Tinuturuan tayo ng Bible how to worship. In John chapter 4 verse 24, God is a spirit. Amen? And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya nga wala kayo nakikita mga drums dito. Doon sa CR meron. Pero dito wala. Sabihin ng ibang churches, Pastor, ba't kayo walang drums? Ha? Hindi naman yan ginagamit sa worship eh. Wala kayong mababasa. Listen, wala kayong mababasa sa Bible
na ang drums ginamit sa worship? Never! Wala kayong mababasa. Ginamit ang drums during worship. During battle. Preparation to battle. Pastor, paano yung di ba may naganoon yung cymbals, yung tambourine? Ang context ng kingdom, hindi church. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? We're talking about church. At ang sabi ng Biblia, mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Kaya kung tayo sasamba sa Diyos, dapat hindi karnal. Dapat naroon yung leading ng Holy Spirit. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi carnality. Sabi ng Biblia, no, in Romans chapter 8, buksan niyo po. Romans chapter 8, verse 8. Nandiyan na po kayo? Amen. Ang sabi ng Bible, so then, they that are in the flesh cannot what? Please God. Yes, absolutely cannot please God. Diba? O, paano tayo mag-worship kung carnal tayo? Kaya nga tayo may altar call tuwing umaga, di ba? O bakit walang lumalapit dito? Isa lang, dalawa lang. Wala naman problema mag-pray tayo sa upuan. Pero ang tanong, talaga bang nagpe-pray tayo? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Alam niyo ba, during the Old Testament period, ang mga mananampalataya hindi makalapit sa altar. Kaya alam niyo, napakapalad natin dahil tayo, may kalayaan tayong makalapit sa altar. Pero sino ang lumalapit ngayon? Ha? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Nananalangin tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng guidance and leading ng Holy Spirit, ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil sa loob ng isang linggo, ang daming kasalanan na nagawa natin sa Diyos. Amen? Yung nakapag-isip ka lang ng hindi maganda sa kapwa mo, kasalanan yun eh. Diba? Nakapagbanggit ka ng mga pangit na salita, paninira, no? No, don't get me wrong, mga kapatid. Hindi porket Kristyano ka na, ibig sabihin perfecto ka na. Yes. No? Correct. Na hindi ka na magkakamali na meron ka ng halo rito sa ibabaw. Yes. Correct. No? Nagkakamali pa rin. Pero mga kapatid, meron pong sinabi ang Bible sa 1 John 1:9, yung tinatawag nating rebound technique. Ano yun? Ha? If we confess our sins, He is what? He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Sino ba rito hindi nagkakamali? Meron ba? Lahat po tayo. Pero ang blessing, meron tayong privilege na makapag-confess ng ating mga kasalanan. Amen? And don't ever try to hide your sins. Amen? And sabi ng Bible, he that covereth sin shall not prosper. But he that confesseth his sin shall have mercy. Amen. Amen? Amen. So mapalad yung mga nagko-confess. And because of that, no, ang Diyos mahabag sa atin. No, isa-sanctify tayo. Magiging karapat-dapat yung ating gagawing pagsamba sa Diyos. No? Spirit and in truth Amen? Ano yung truth? Ito yung truth. Salita ng Diyos. Oh. Diba? Paano natin ma-worship ang Diyos sa Spirit and truth kung hindi naman tayo obedient sa salita ng Diyos? Amen? Oh. Andiyan pa po ba kayo? Lahat tayo guilty dyan. Amen? Oh. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos palagi po siya nagpapaalala sa atin. Palaging may review.
Amen? Ang Panginoon, ang salita ng Diyos. At salamat dahil may pagtuturo ang Diyos tungkol sa mga bagay nito. No? Ano yung una? Godly home. Letter B. Number 2, under po ng Christian living. Yung tinatawag na giving. Amen? Are we faithful in our giving? This is not about the amount. Are you with me? This is about faithfulness to God. No? Ang pinag-uusapan dito is yung katapatan ng isang Kristiyano sa Panginoon. Gaano ka katapat sa Diyos sa iyong pagbibigay. Amen? Sa totoo lang mga kapatid, uulitin ko po sa inyo, wala namang kailangan ng Diyos sa atin eh. Amen? At hindi naman malimos ang Diyos sa atin. Nandiyan po ba kayo? Because He is the owner of all things. Sabi niya nga, silver and gold is mine. God created the heaven and earth and all the fullness thereof. Sa Diyos lahat, ano bang atin? Wala namang atin eh. Nandiyan po ba kayo? Sa Diyos lahat. At salamat dahil kahit papaano, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay-bagay na dapat nating pasalamatan din sa Panginoon. Na dapat nating kilalanin ng Diyos sa blessing na yan na meron tayo. Nandiyan po ba kayo? At tinuturuan tayo ng salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen? Oh. See? So be faithful in our giving. No? In our tithes and offering, in our mission giving, in our first fruit, in all our vows, be faithful. Amen? Alam nyo, nagpapasalamat nga ako sa Panginoon mga kapatid dahil alam nyo, biniyayaan tayo ng Diyos ng promise land. Diba? Halos ito na, abot kamay na natin. Diba? Nagmamantli na tayo. Praise God. Amen? Amen. So manatili po tayo maging matapat sa Diyos dahil ang Diyos magiging matapat sa atin. He is already faithful to us. Amen? At subukan natin ang Panginoon. Palagi, huwag sa pagsuway, kundi sa pagsunod, mga kapatid. Amen? In fellowship. Amen? The Bible teaches us about fellowship. Bakit may gathering na ganito? Ano, para magpasosyalan? Hindi. Para ipainggit mo, pakita mo yung bagong sapatos mo, yung bagong dress, bagong barong, Onesimus yan. Diba? Hindi, mga kapatid. We're here to worship God. We're here to have fellowship one to another. Amen? Oh. Kaya nga, pag nandito tayo sa Diyos, di ba, blessing na nakakapag-fellowship tayo sa bawat kapatiran. Di ba? Galing ka ng bahay mo, bigat na bigat ka, pumunta ka ng church, mahirap naman yung pag-uwi mo, lalo ka nabigatan, di ba? Pero hindi eh. No, pupunta ka sa church na bigat ka, pag-uwi mo, nakangiti ka na. Amen. Amen, bakit? Dahil nandun yung joy. Amen? Na nagkakaroon ka ng fellowship sa bawat mananampalataya sa iyong mga kapatid sa Panginoon. Nandun yung encouragement, nandun yung edification. Amen? Amen. Sa bawat isa. Oh, Brad, sis, kamusta na? You know, I'm praying for you, sis. Yeah, Brad, kami nagpe-pray sa iyo, kumusta ka na? Diba? O kumusta ang buhay-buhay? Huwag naman pag nagkita ang pag-usapan ni alam mo, si ano, ganyan, alam mo ba? Diba? Huwag ganun, mga kapatid. Dapat ang pag-usapan natin yung mga bagay na nakapagpapatibay, nakakapagpa-edify sa church. Amen? O pag-uusapan yung mga crush-crush, diba?
O alam mo ba yung palabas doon sa yung si Chong Ching Chang, di ba? Sa yung Korean novela, di ba? Sino ba mahilig dito sa Korean novela? Chinese yung pastor. Bira. Hindi makalimutan yung mga pinapanood na pero yung verse sa Bible, hindi matandaan. Bira. Yung mga karakter sa Korean novela, kilala. Hindi, pastor. Ganyan ba kayo mga kapatid? Tapos, sino si Moses? Ayun yung nagsakay ng mga hayop sa arko. Ang bihira. Basta pastor, yung may balbas, yun na yun. Lahat naman may balbas noon eh. Hindi pa uso pang ahit noon. Mga kapatid, no, napakahalaga po ng fellowship, no, at ang blessing, no, ang salita ng Diyos, tinuturuan po tayo na sa tuwing tayo mayroong ganitong church gathering, naroon na may pagkakataon po tayo na mag-fellowship, no, one to another. Amen? O ano pa? Panghuli, dyan po sa ating, ito po yung sinama na isang po natin, no, the Christian Living Ministry. No, napakahalaga po sa isang Kristiyano, sa isang taong totoong ligtas, na siya ay nagmi-ministeryo po sa gawain ng Panginoon. Amen? In Romans chapter 12, verse 1, ang sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, what? A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? Bilang Kristyano, dapat tayo po'y nagseservisyo sa Panginoon. Diba? Hindi lamang po sa school magaling, hindi lamang sa trabaho magaling, o sa kung saan-saan magaling. Dapat pagdating sa ministry, magaling din tayo. Amen? Bira, walang amen. Magaling din tayo. Amen. Wala talaga. Amen? Pambira from Monday to Saturday, grabe. Active. No? Napakagaling. No, sa school, sa pagtatrabaho, ang galing. Pambira yung palaging may sakit pag Sunday, pag Monday to Saturday. Walang sakit. Oh, pag nakapagtrabaho, parang kalabaw. Diba? Kahit umuulan. Pambira. Yung dating pag parang susukot-sukot minsan pagdating ng Monday, pambira. Walang ulan-ulan, walang init-init. Tapos pag sa Panginoon, lulugo-lugo. Ganyan pa po ba kayo mga kapatid? Pag sa ministry, palaging may sakit. Pero pag sa sekular, wala. No? Kahit may sakit, papasok pa rin. Bakit? Takot mabawasan yung sahod eh. Takot mapagalitan ng teacher. Pero hindi, takot sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Ang kapatid. Be faithful in ministry. Amen? Tingnan po natin yung gratitude ni Apostle po bago natin iwanan niyang number 1. In 1 Timothy chapter 1 verse 12. First Timothy chapter 1 verse 12. Nakita po natin. Ano po ang sabi ng Bible sa verse 12? Sabi ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me for that what? He counted me faithful, putting me into the ministry. Bakit sino ba si Apostle Paul before? Verse 13, who was before a blasphemer, a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Amen? Kaya mga kapatid, alam nyo, blessing na tayo po'y inilagay ng Diyos faithfully sa ministry. Sino ba tayo? Dati nga tayong blasphemer eh. No? Umaring ilan sa atin talagang grabe, no? Hindi po natin tinatawaran kung sino tayo dati, mga kapatid. Pero ang mahalaga ngayon kung sino tayo ngayon.
Yun ang pinakamahalaga sa lahat. No? Sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen? Amen. At dahil ikaw ay isang Kristiyano, no, bilang Kristiyano, binigyan tayo ng Diyos na ministry, inilagay niya tayo sa ministry. For He counted me faithful, sabi ni Apostle Paul, putting me into the ministry. So be grateful, mga kapatid, na tayo po ay inilagay ninyo sa ministry. Maring sa mga bisita, hindi ninyo nauunawa kung ano ibig sabihin ng ministry. But later on, kapag tunay ninyo naunawaan ang kaligtasan, no, at kayo ay nagpatuloy sa iglesyang ito, mauunawaan ninyo kung ano ibig sabihin ng ministry. No? Maniwala kayo sa akin. Sapagkat ang iglesyang ito, sa tulong ng Panginoon, sa kanyang biyaya, at sa tulong ng banal na Espiritu, ang iglesyang ito ang magsisilbing training ground sa mga Kristiyano, mga bagong Kristiyano na nais matuto sa gawain ng Panginoon. No? So it teaches us about ministry, about Christian living. Amen? So yan po ang bahagi, amen, ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pangalawang bagay. Number 2. So what is the part of God's Word in changing man's life? Number 2, in our text, balikan po natin in 1 Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 16, ano sabi ng Bible? For it is profitable for doctrine and for what? For reproof. When we say reproof, ano yan? Pagsawata o pagsaway. Amen? At isa sa bahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal, ay yung tinatawag na pagre-reprove o pagre-reprove. No? O pagre-reprove. Yes. Pagsasaway o pagsasawata sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos na nagkakasala o nagkakamali sa harap ng Diyos. In 2 Timothy chapter 4 verse 2, 2 Timothy chapter 4 verse 2, ano sabi ng Bible? For the word, preach the word, be instant in season, out of season. Ano sabi diyan? Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So meaning, yung salita ng Diyos talagang ito po'y nagsusuway, no? O nagsasawata, nagsasaway sa atin. Now, imagine, tingnan nyo, kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, halimbawa may nagawa kang mali sa harap ng Diyos, tapos mababasa mo sa Bible, ano ka na lang pambira. Mali pala yung ginawa mo. Sabi ng Panginoon, thou shall not steal. Pero, kinuha ko yung ballpen ng kaklase ko. Diba? Panginoon, patawad po. Diba? It reprove us. Nandiyan ba po ba kayo? Diba? Oh. Ano pa? Halimbawa, meron kang katrabaho. O dahil lamang lang sa'yo ng konting paligo, kung ano na sinasabi mo, alam mo sinong maganda. Kung kamatis naman, no? Ang pira. Diba? At tapos mababasa mo sa Bible. Ano sabi ng Bible? Be not anong sabi doon sa ano? Be not judgmental. Huwag maging false accuser. Amen? In Ephesians. Marami yan. No? So, huwag tayo maging false accuser. Mababasa mo sa Bible, pambira. That's not. Ayun, sinabi rin yun, judge not, and be ye not judge. Amen? Huwag humatol upang ikaw ay huwag mahatulan. Nandiyan po ba kayo? Amen. O, di ba? So, nasasawata tayo, mga kapatid. Di ba? Nasasawata tayo sa ating mga maling ginagawa. At yan ang isa sa bahagi ng salita ng Diyos para baguhin ang buhay ng isang tao. Amen? O
O ngayon, kung walang salita ng Diyos na sasawata sa atin, sino ang sasawata sa atin? Diba? Ano sabi ng Bible? Children, obey your parents in the Lord. Amen? For this is right. Pero yung mga anak, kamusta? Na, pumabalisan mo naman yung ano. Ayan. Hmm. Wait. Wait lang ma. Lang. Oh, laging manya na habit. Oh? Hanggang sa inabot na ng kinabukasan pang isipin mo yung langgam sa lababo pila na. Di ba? Pulutong na. Ang mahirap pa niyan pagka inutusan maghugas ng plato, mabula pa yung bibig sa sabon. Ang mahirap. Di ba? Sabi ng Bible, children, obey your parents. Di ba? Kaya kung ikaw young people, Bible reader ka, mababasa mo. Sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen? O di mapapaalalahanan ka, marireprove ka. Ano sabi rin sa verse 2? Honor thy father and thy mother, for this is right. Ikaw, kung makasagot ka sa magulang mo, ina, akala mo ikaw yung nagpapabaon sa nanay mo. Correct. Diba? Akala mo ikaw yung nagpapakain. Diba? Hanggang ngayon na naglalaban ng underwear mo. Nandiyan ba po ba kayo? It reprove us. Amen? At yan po ang isa sa trabaho ng salita ng Diyos. Yan ang isa sa bahagi ng salita ng Diyos. Amen? It reprove us. No? Kaya mga anak, no? Mahalin ng magulang. Yan ang sabi ng Bible, igalang, irespeto. Napapaalalahanan tayo. Dapat pala, ginagalang ko yung magulang. No? Kailan mo igagalang yung magulang mo? Ha? Wala na. Kapag may bulak na sa ilong. Bibigyan mo ng bulaklak kung kailan patay na. No? Tapos pagka nung buhay pa hindi man lang maalala na bigyan ng ng jeep o chocolate. Na minsan pag Mother's Day, Father's Day, babatiin yung magulang sa text pa. Ano ba yan? No, mag-chat-chat pa, ma. Happy Mother's Day. Pahira, katabi mo lang, nag-chat ka pa. Hindi mo naman sabihin, ma, Happy Mother's Day. Chinat pa. Kaya, anyway mga kapatid, no? Ang salita ng Diyos, makita po natin ang malaking bahagi nito sa ating buhay, it reprove us. No? Proverbs chapter 29 verse 1. Proverbs chapter 29. Nandiyan na po kayo. Ano sabi ng verse 1? He that being often reproved hardeneth his neck. Okay, totoo yun. Yung siyang palagi na nasasaway, napapagalitan, nasisermonan, minsan tumitigas yung liig. Nagiging stiff-necked. Ano sabi dyan? Shall suddenly be destroyed and that without remedy. Kaya dapat, no, yung Kristyano ay meron tinatawag na teachable heart. Amen? No, dapat marunong tumanggap ng pagkakamali. Pag nasasawata, pag nasasaway ng salita ng Diyos, Amen! Praise God, Lord, thank you sa rebuke. Salamat sa reprove. Amen? Hindi yung, lagi na lang akong tinitira ni Pastor sa preaching. Lagi na lang ako pinatatamaan. Ayoko na ka mag-church dito. Lagi na lang. Mga kapatid, no? Ayan ang sabi ng Bible, no? He that being often reproved, hardened in his neck. Kaya sana mga kapatid, huwag po sanang umabot sa ganitong punto na titigas ang ating leeg at tila ba ayaw na natin makinig. No? Sa pagsasawata ng salita ng Diyos.
Tandaan niyo po mga kapatid, yan ang sinabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Amen? Kaya normal lamang na tayo'y masaway at masawata sapagkat yan ang trabaho ng salita ng Diyos sa atin. Amen. Eh pag nare-rebuke tayo, magpasalamat tayo. Bakit? Ibig sabihin, kinakausap tayo ng Diyos. At magpasalamat tayo kung tinatablan pa rin tayo kasi yung iba hindi na tinatablan. Amen? Meron ng callous heart. Kinalyo na ang puso. And listen, tandaan po natin, kahit gaano kaganda ang preaching, kung mali ang puso, walang tamang salita Correct. sa maling puso. Right. Tandaan po natin yan, mga kapatid. No? Kahit na gaano kaganda yung pangangaral, nandun yung mensahe ng Panginoon, nandun yung rebuke, yung reminder, no? Kung hindi naman wasto yung puso, titigas lang ang leg. Diba? Mag-step naked lang, kagaya ng Israel. Diba? In John chapter 3 verse 20, please. John chapter 3 verse 20. Nandiyan na po kayo? John chapter 3 verse 20. Na po ang sabi ng verse 20. Follow me. Simulan natin sa verse 19. Sabi dyan, and this is the condemnation that light is come into the world. Anyway, sino ba yung liwanag? No, in John chapter 8 verse 12, sino ba yung liwanag? Pitin muna natin yan, babalikan po natin. 8 verse 12. Para maging klarado po sa atin ang salita ng Diyos. Nandiyan na po kayo, verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am. Sino? Yes, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have what? The light of life. So, ibig sabihin, itong liwanag pa lang ito ay ang Panginoong Kristo. And then sabi sa verse 19, and this is the condemnation that light is coming to the world, and men what? Love darkness rather than light. Why? Because their deeds were evil. No? Masigit na inibig na sanlibutan ng tao ang kadiliman sapagkat ang kanilang mga ginagawa ay masama. Now, verse 20. Listen, take note of this. Nandiyan na po kayo. Follow me. Ano sabi diyan? For everyone that doeth evil. Take note of this. Hateth the light. Who is the light? The Lord Jesus Christ. So sabi diyan, for everyone that doeth evil, at sa kanila ng mga gumagawa ng kasamaan, ay kinamumuhian nila ang liwanag. Sino ang liwanag? Ang Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya kung ikaw namumuhi ka sa liwanag at lagi kang nasa dilim, yun ay ibig sabihin, in verse 20, tuloy po natin, sabi, neither come into the light, lest his deeds should be what? Reprove. Should be reproved. Alam niyo ang katotohanan, mga minamahal? Bakit ang tao ay namumuhi sa liwanag, ni hindi lumalapit sa liwanag? Sabi, neither come into the light. Alam niyo ang dahilan kung bakit? Yun ay sapagkat ayaw nilang magbago. Ayaw nilang nasasawata yung kanilang maling ginagawa. Ayaw nilang nasasawata yung kanilang masamang ginagawa. Yan ang sinasabi dyan. Lest his deeds should be reproved. Amen? Kasi pag lumapit ka sa liwanag, sino ba liwanag? Ang Panginoon. At yun, kapag lumapit ka sa Panginoon, nariyan ang kanyang salita. At anong trabaho ng kanyang salita? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for
doctrine for reproof. Kaya talagang masasawata ka. Ngayon, yung taong ayaw magbago, ayaw masawata, nananatili sa kadiliman. Diba? But look at verse 21. Ito po, it talks about us, mga kapatid. Nandiyan na po kayo? Ang sabi niya, but he that doeth truth cometh to the light. Amen? That his deeds may be what? Yun, may be made manifest. That they are what? That they are wrought in God. Yan ang totoong sa Panginoon. Hindi natatakot na maihayag yung kanyang mga ginagawa. Sapagkat yun ang magpapakita, yun na yung manifestation ng ating mga gawa, yun ang magsasabi na tayo tunay nga na sa Panginoon. Amen? That they are wrought in God. Ayan po mga kapatid, no? Makita po natin na napakaliwanag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang isa sa bahagi niyan ay magsawata. No? Sawayin tayo sa mga mali nating ginagawa. Eh kung hanggang ngayon, meron tayong evil things sa buhay natin ito, masasawata at masasawata tayo ng salita ng Diyos. No? Kaya mga kapatid, be transparent before God. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen, church? Kasi, alam nyo, kung tayo totoong ligtas, hindi tayo matatakot na ihayag ang gawa natin, sabi ng Bible, amen? In verse 21, bakit? Kasi gusto natin maihayag ang Panginoon sa buhay natin. Gusto nating makilala ng mga tao na tayo totoong sa Panginoon. That is our purpose. That is our goal. Na makita ng mga taong nariyan sa labas, nakapaligid sa atin, na tayo sa Panginoon. At dahil doon, yun ang magiging way na makilala nila ang Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng ating mga patotoo na maihahayag. No? Kaya huwag tayong matakot na masawata. No? Kung tayo may maling ginagawa, ang the best, kung tayo nasa sawata, mag-repent. Magkaroon ng repentance. Amen? Huwag ipamuhay ang kasalanan. Nandiyan ba kayo? No, wag nating yakapin yung kasalanan. Kasi yung ibang Kristiyano, ang ginagawa imbes na i-expose yung kasalanan, tinatago yung kasalanan. Amen? Sabi nga, true Christian expose sin. Amen? Rebuke sin. Not expose it. Nandiyan ba kayo? No. At sana, ang bagay na ito, mga kapatid, ay patuloy na nagiging paalala po sa atin. No? Anong bahagi ng salita ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya, it reproves us. And number 3, it correct us according to our text. No? Sabi ng Bible sa verse 16, all scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Amen? Tandaan po natin, iba yung reproof sa correction. Amen? Yung reproof ay pagsawata. Yung correction ay pagtatama. Amen? Dahil tayo bilang Kristiyano, madalas marami tayong mali na nagagawa sa harap ng Diyos. Ngayon, ang parte o bahagi ng salita ng Diyos ay itama yung ating mga maling nagagawa sa harap ng Diyos. Amen? It correct us. Nandiyan po ba kayo? In Proverbs chapter 3, verse 11 and 12. Proverbs chapter 3, verses 11 and 12. Nandiyan na po kayo? Verse 12, ano sabi ng Bible? For whom the Lord loveth, He what?
He corrected. Amen? Even as the Father, the Son, in whom He delighted. Oh? Bakit ba may correction? Yun ay sapagkat ang Diyos, mahal niya tayo. Amen? No? At ang Diyos sa pamamagitan ng pagtutuwid o pagtatama sa ating mga maling ginagawa, ay kanyang ipinararamdam ang kanyang pag-ibig. Verse 12, for whom the Lord loveth, He what? He corrected. Even as a Father, the Son, in whom He delighted. Nakita po natin, mga kapatid. Sa kayo nakakita na magulang na yung anak gumawa ng kalokohan, tapos pinalakpakan pa. Ay, ang galing mo na. Ay, nagmura siya. No, ay, galing. Meron bang ganong magulang? Wala pong ganong magulang na. No, kung tunay mong mahal ang anak mo, turuan mo. I-correct mo. Amen? Gaya ng ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. It correct us. It is profitable for correction. Amen? Bakit? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon tama ang ginagawa natin. Kaya nandun ang bahagi ng salita ng Diyos para tayo i-correct. Kaya blessing mga kapatid ang salita ng Diyos sa ating buhay. Bilang mga mananampalataya because it correct us. Nandun yung correction. No? At salamat dahil may Bible. Amen? Ito po'y salamin eh. No? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makikita natin yung sarili natin. Amen? No? Kung sino tayo sa harap ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Makikita mo, pag tumingin ka rito, ito'y salamin, makikita mo kung may muta ka, may kulangot ka, makikita mo yung dumi sa mukha mo, sa pagkatao mo. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay gaya ng isang salamin. Amen? At ang salita ng Diyos, ang bahagi ng salita ng Diyos ay ituwid tayo sa mga mali nating nagagawa. Blessing ba? Kapatid? Yes, of course. Blessing. Amen? Oh. Kaya, alam nyo, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng quality time. Amen? Huwag natin ubusin yung oras natin sa kakaselfon. Nandiyan ba kayo? Ang dami-dami natin ginagawa, kung ano-ano ang ginagawa natin. Pero minsan, hindi natin mapaglaanan ng panahon ng pagbabasa ng Bible. Bakit? Samantalang, kita nyo ha, pinag-aaralan natin ngayon yung value ng salita ng Diyos. Kung ano ang nagagawa nito sa atin. Nandiyan ba kayo? At hindi magbabago ang buhay mo. Listen! Kung hindi mo mauunawaan kung ano ang value ng salita ng Diyos. Kaya pansinin mo, walang pagbabago sa buhay mo. Hindi ka lumalago. Hindi ka nagmamature spiritual. Hanggang ngayon kung ano yung problema mo noon, yun pa rin ang problema mo. You know why? Dahil hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Pangit naman yun, magbabasa ka lang ng Bible pag naaalala mo lang. Occasionally. No? Tuwing Sunday ka lang magbabasa ng Bible. Take note, during scripture reading pa. Diba? Listen, kailan mo huling nabuksan ng Bible mo? Nandiyan ba kayo? Pastor, meron akong Bible sa cellphone. Hindi Bible yan. Ang Bible, ito. Diba? Kaya mga kapatid, kapag ako nagtuturo rito na wala ng Bible, i-rebuke niyo ako. Nagtuturo ako rito, may tablet ako rito, wala akong Bible. Just open your Bible. Paano ko sabing open your Bible? Wala naman akong Bible. Diba? At paano mo masasabing Bible yung binubuksan mo kung sa cellphone ang hawak mo?
message. Ang nakalagay sa message, minumura ka. Hindi, yari ka. Diba? Imbis na makapokus ka sa salita ng Diyos, gaganti ka, ganun pala ha? O sige, ikaw rin. Diba? Mga kapatid, sana po ay nauunawaan natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Yes. Nandiyan mo ba kayo? No, it correct us. Kagaya ngayon, it correct us. Amen? At yan po yung benefit, mga kapatid. Benepisyo natin sa salita ng Diyos. Itinutuwid tayo noon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At panguli, ngayong umagang ito. Number 4. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Sa panghuling bagay na makita po natin ngayong umagang ito, it instruct us. Amen? No, yung tinatawag na instruction in righteousness. Maraming instruction eh. But we're talking about instruction in righteousness. Ano ba yung instruction in righteousness? Ito po yun. Amen? Instruction in righteousness. Kasi kahit saang lugar ka magpunta, merong instruction na sinusunod. Nandiyan po ba kayo? May regulation, rules and regulation. At dito sa church, at sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ang ating instruction ay ito, ang salita ng Diyos. It will instruct us, mga kapatid, sa ating pong pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Amen? In Proverbs chapter 8, verse 32, please. Buksan po natin. Proverbs chapter 8, verse 33. Yan. Nandiyan na po kayo? Yes. Ano sabi ng Bible sa verse 33? Yes, instruction. Hear instruction. Amen? And what? And be wise. And be wise. And Refuse it. refuse it not. Amen? O napakaliwanag po. Instruction again. This is another instruction, mga kapatid. Ang instruction sa atin, ng instruction ng Diyos, hear instruction and be wise and refuse it not. Amen? O yan ang instruction sa atin ng Diyos ngayon. Ngayong umagang ito, anong sabi niya? Sabi diyan, hear instruction. Ano yung instruction? Ito ngayon, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hear instruction and be wise and refuse it not. O ngayon, naririnig natin yung instruction ng Panginoon, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Be wise. Maging wise tayo. Anong ibig sabihin? I-apply natin. Amen? Sa ating buhay, Krisyano. Ayan ang ibig sabihin ng refuse it not. Amen? Be ye doers of the word. Amen? And not hearers only. Amen? Deceiving your own self. So maging tagatupad po tayo ng salita ng Diyos. Ganapin kung ano yung instruction ng Panginoon. Amen? Proverbs chapter 12 verse 1. Nasabi ng Bible, whoso loveth instruction, loveth knowledge. Amen? Ang ganda. Whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is what? Is brutis. What is brutis? No? Asal hayop. No? O kaya, pag sinabing brute, animal o animal. No? Kapag sinabing brutis, asal hayop. No? Naunawa po natin mga kapatid. Again, ano sabi diyan? Sa verse 1, whoso loveth instruction, ito napakaganda, loveth knowledge. Kaya kung tayo po ay masaya na nakikinig sa kung anong instruction ng Panginoon sa atin, it brings us knowledge. Amen? Yun ang blessing doon. Makakatulong sa atin para maging mas lalong maging epektibo tayo sa ating
pagmiministeryo sa gawain ng Panginoon. Pero sabi nga rito, but he that hateth reproof is brutis. Kaya isipin niyo yung, kapag sinabing asal hayop, mahirap po yung mga kapatid, mahirap pakinggan, masakit sa tenga. Nandiyan pa po ba kayo? So, imagine, kaya mga kapatid, yan po ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. In Proverbs 13 verse 1. Proverbs 13 verse 1. Malapit na po tayo. Ano sabi po ng verse 1? Sabi diyan, a wise son, take note, a wise son, maraming anak pero hindi lahat wise. Amen? Pero sabi ng Bible, ang marunong na anak, sabi diyan, a wise son heareth his father's instruction, but a scholar heareth not rebuke. That is very clear, mga kapatid. That is very plain and simple to understand, mga kapatid. Kaya kung nais po natin tayo po ay maituring na isang marunong na anak ng Diyos, ay ating pong pakinggan yung instruction ng ating amang makalangit. Amen? Nandiyan palagi ang instruction ng Diyos sa atin. At ang Diyos kailanman, pakatandaan po natin ay hindi po nagkukulang sa atin. Amen? In Proverbs 15 verse 32, Proverbs 15:32, sabi ng Bible, he that refuseth instruction despiseth his own. Oh, grabe. No? Nakita niyo po, he that refuseth instruction despiseth his own soul. But he that heareth reproof gathereth understanding. Ang ganda. Kaya yan ang blessing, mga kapatid, sa salita ng Diyos. And this is another instruction again for us. No? This is another instruction for us to keep it, mga kapatid. No? Na kung saan atin pong ipamuhay bilang mga anak ng Diyos. No? Kaya huwag nating babaliwalain. Do not refuse God's instruction. Because he that refuseth instruction despiseth his own soul. Mahirap, mga kapatid. No? Ika nga ng sabi nga ng mga matatanda, para kang nagtampo sa bigas. Nandiyan pa po ba kayo? Kapag iyong sinansala yung maliwanag na instruction ng Diyos sa iyo. No? In chapter 23 verse 12, huling talata po natin buksan sa ating pong ikapat na puntos. Proverbs 23 verse 12. Ano po sabi ng Bible? Apply thine heart unto Amen. Ang ganda po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Apply thine heart unto instruction and thine ears to the words of knowledge. Amen? Yan ang dapat na ginagawa ng Krisyano. Pero sa panahon yun, nasan niya nakatuon ang puso ng Krisyano? Nung mga mananampalataya, minsan nakatuon sa social media, no? Nag-aabang kung ano yung trending, kung ano yung, di ba, viral. Apply thine heart unto His instruction, unto God's instruction, mga kapatid. Kaya napakaliwanag na sinasabi dito, apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge. Amen? Huwag kung saan nakatuon ang ating puso't isipan. Dito natin ituon. Amen? Ang ating puso't isipan dito, mga kapatid. Kaya ngayon yung sinasabi ko kanina, hindi matapos-tapos yung problema natin. At ganun pa rin. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi nagbabago ang lifestyle natin. Baguhin ang lifestyle. Paggising sa umaga, manalangin, magbasa ng Bible. Hindi pagising sa umaga, hindi pa nagmumumog. Facebook agad. YouTube ka agad. O kung anong website ang binubuksan. Don't waste your time in Facebook. Amen? Just face the book. Hear instruction. Apply thine heart unto instruction, mga kapatid.
Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Buti pa yung mga balita, yung mga viral sa Facebook, alam mo. Pero yung Matthew 6:33, hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo inuuna ang Panginoon. Diba? Yan yung tinatawag na sad reality. Alam niyo, hindi na ako magtataka, mga kapatid. Because we are in the last days. Now, men shall be lovers of their own selves. And praise God, dahil may salita ang Diyos. And this scripture, mga kapatid, listen, will change your life forever. Amen? So therefore, I conclude that the Word of God changes life. Amen? The life-changing scriptures. Ngayon po tayo lahat. Tayo